Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At ngayon pong episode na to ay pag-uusapan natin ng isang mainit na issue. Ito po ay tungkol doon sa nangyari nung mga nakarang araw sa Senado na may kinalaman sa pagsusumite ng temporary restraining order petition ni Bato de la Rosa. Ang gandang pag-usapan nito. Ito ay isang legal drama na nangyayari ngayon diyan sa Korte Suprema, sa Senado, na palagay ko much better than any teleserye. At i-breakdown natin kung bakit sinupalpal ng Office of the Solicitor General ang hirit ni Bato de la Rosa para sa isang temporary restraining order. Pakinggan nyo pong mabuti at kagabi nag-i-scroll ako at mukhang wala pa akong nakitang nag-discuss nito in detail, no? At napakagandang pag-usapan. Okay? So para sa mga hindi nakatutok, si Senator Bato de la Rosa ay nag-file po ng petition asking the Supreme Court to issue a TRO. Ibig sabihin, para pigilan ng gobyerno at ang mga lokal na pulis na isurrender o arestuhin, no, kung sakasakaling mag-issue ng warrant of arrest ng International Criminal Court or ICC. Pero the truth of the matter is that meron ng inisyong international warrant of arrest laban kay Bato at kaya nga inilagay siya sa protective custody. No, pero dito nung nag-submit si Bato ng petition for TRO, siyempre sumagot ang ating SOLGEN, ang Solicitor General, ang abogado ng ating gobyerno. At ang sabi po ng OSG sa Korte Suprema, Your Honors, huwag natin pagbigyan si Bato. Wala pong legal na basihan ang lahat ng sinabi ni Bato de la Rosa sa kanyang petition for the issuance of a temporary restraining order. Alam nyo, dito sa sagot ng Solgen, parang gumuho ang pader ni Bato. Dito natin makikita ang galing ng remedial law. Pag hinaluan mo ng constitutional arguments, napakaganda ng argumento, napakaganda ng atake ng Office of the Solicitor General. Ano yun, nag-aaral ako sa law school, ito ang paborito kong subject, pareho to, remedial law and constitutional law. Ang ganda nitong subject na to sa law school. Okay, ang argumento, unang argumento, nasan yung resibo? Asan yung clear and unmistakable right ni Bato? Yun ang unang tanong ng OSG. Meron ka bang clear and unmistakable right? Sa batas, bago ka bigyan ng TRO, kailangang patunayan mo muna na mayroon kang clear and unmistakable right na nakasalalay at pwedeng mayurakan, pwedeng masagasaan. Ano yan eh? Parang sa pag-ibig lang. No, mga amigos, mga amigas, parang pag-ibig lang yan. Hindi ka pwedeng magselos at mag-iskandalo kung sa simula pa lamang walang malinaw na kayo. Walang level eh. Anong hihingin mong karapatan kung wala namang kayo? Diba? Ngayon, dito ginamit ng Office of Solicitor General ang jurisprudence. Ayan. Mula sa kaso ng Evangelista versus Santiago. Sabi ng Korte Suprema dun sa kaso na yan, ni Evangelista, hindi pwedeng mag-issue ng injunction kung ang karapatan mo ay vague, highly speculative, or contingent. Wala kang karapatan eh, ba't ka nang hihingi? Sabi ng OSG, ang constitutional rights naman ni Bato ay hindi naman tinatanggal. Andiyan dyan yan. Pero ang claim niya na immune siya sa lahat, no? Sa kahit anong international legal process, mga amigos, mga amigas, ibang usapan yan. Lumalabas yung katang isip lang yan ni Bato. Walang ganoong absolute protection sa saligang batas, no? Sa constitution natin, wala yan. In short, assuming tong si Bato eh. O yung gumawa ng petition niya, masyadong assuming. Masyado siyang OA, tawag ba doon? OA ka masyado.
Yung argument is very OA. Walang irreparable injury, Mr. De La Rosa. Ngayon, para magka-TRO, kailangan mong ipakita na kapag hindi ito ibinigay ngayon, makakaranas ka ng sinasabing irreparable injury. Irreparable injury. Ito yung tipong pinsala na hindi mababayaran ng pera. No amount of money can pay you kapag ito ang naranasan mo. Irreparable injury. Alam niyo po, sa ilalim po ng Section 3, Rule 58 of the Rules of Court, strict ang requirement na ito. Sabi ng Office of the Solicitor General, by the way, ang Solicitor General natin, si Attorney Berberabe, siya yung dating asawa ng nasirang basketball player, superstar na si Samboy Lim. Sabi ng OSG, ang lahat o kaba na baka harapin mo ang isang legal process or investigation ay hindi po considered na irreparable injury yan. Sabi ng OSG, grabe naman yung anxiety ni Senator. No? Sabi ng OSG, ang harapin ang batas ay responsibilidad. Hindi po yan pinsala. Kaya kung ninervyusin ka lang, dahil may posibleng investigation, no? Ang sabi ng OSG, kay Bato, answering his petition, Bato, uminom ka na lang ng chamomile tea. Huwag kang humingi ng TRO sa Supreme Court. No? Alam mo yung chamomile tea, tinitinda doon sa Coffee Bean tsaka sa Starbucks. Pampaano yan, pampakalma yan. Pag stress ka, iminom ka din ng chamomile tea. Yan ang dapat ginawa ni Bato. Hindi ka dapat pumunta sa Supreme Court. Bumili ka lang ng chamomile tea, tanggal yung anxiety mo na sinasabi. No? Dito din, pinag-usapan din dito sa answer ng Solicitor General, yung Doctrine of Separation of Powers. Ito madalas natin itong pinag-uusapan na. Pero bigyan uli natin ng espasyo dito sa discussion nito. Gusto ni Bato na utusan ng Supreme Court ang buong executive branch. Kasama yung Bureau of Immigration, Philippine National Police, Department of Foreign Affairs na huwag makipag-cooperate sa International Criminal Court. Yan ang gusto niya. Teka muna, no? Maliwanag. Section 1, Article 7, 1987 Constitution. Ano ang sinasabi? Ang Pangulo ang sole organ. Ang Pangulo ang chief architect ng foreign policy ng bansa. Ba't mo gustong utusan yung chief executive? Hindi mo ba nabasa ba to? Yung Article 1, no? Or Article 7 na Section 1. Mababatas pa naman. Diba? Sabi ng Solicitor General, kapag nag-issue ang Korte Suprema ng TRO para diktahan ng gobyerno kung paano makikitungo sa international bodies, sa mga international agencies, parang sinulungat mo na rin ang separation of powers. Alalahanin nyo may boundaries, may limitasyon, mga amigos, mga amigas. Lahat ng bagay naman, di ba? Hindi pwedeng pakialaman ng judiciary ang prerogative ng executive kung paano i-manage ang foreign relations natin. Yan, madalas yung naririnig yan sa ating mga news report, di ba? The President is just the chief architect of foreign policy. Kanya-kanyang turf tayo. Huwag kang makialam sa kusina ng iba. Yun lang yun. Kusina ko to. Doon ka sa kusina mo. Di ba? Isa pang medyo nakakatuwa dito, nakakatawa, yung habeas corpus multi-tool procedural epic dito ni Bato. Pumalya to. Kumbaga sa makina palso no? Bumigay yung makina. Nitong huli kasi naghain pa si Bato ng omnibus motion, no, sa Korte Suprema. Ang hirit nila, kung hindi ibibigay yung TRO sa amin, sabi ni Bato, i-convert na lang daw ng Supreme Court ang petition niya into an automatic application for a writ of habeas corpus. Alam mo, binibigay sa bar exam to, even sa midterm or finals ng mga sa law school. Nagtataka ko bakit
may insertion siya sa petition na ganito, napaka-stricto ng rules of court sa tinatawag nating joinder of actions, no? Magkakaiba yung procedural rules ng special civil actions, no? May kanya-kanyang sariling requisites, may kanya-kanyang sariling elements yan. Ang petition for prohibition or certiorari ay magkaiba ang requisites at burden of proof kumpara sa habeas corpus. Ba't gusto niya magkaroon ng joinder? Yun ang di ko maintindihan. Ba't gusto niya magkaroon ng joinder? Taliwas siya sa rules of court. Dito, nung nabasa yan ng Solicitor General, siyempre, mukhang iritado ang Solicitor General, no? Sabi ng Solicitor General, ginagawa raw kasing fluid and catch-all venue ng petitioner ang Korte Suprema. Nagpe-playing safe, no? Gusto lahat isali na doon sa petition. Parang ginawa niyang Swiss Army knife or multi-tool yung pleading. Alam niyo yung Swiss Army knife, yung lahat ng parang kutsilyo, panggunting, lahat nando doon. Kung ano na lang yung maisip na remedyong pwedeng isasaksak para nang makalusot. Mahilig magpalusot. Patas po ang sinusunod natin dito. Hindi ito parang buffet na kung anong masarap na sa paningin mo kapag kumakain ka sa isang restaurant or hotel, yun ang ilalagay mo sa plato. Hindi pwede dito yan sa Korte Suprema. At mahirap yan, no? Ang daming palusot dito, pero palagi ko naman naintindihan niyo ang aking pinapaliwanag. So, bago tayo magtapos, no, ang iiwanan ko sa inyo yung pinakamatinding banat ng Solicitor General na medyo may kurot sa puso. Sa pagbalanse po natin ng tinatawag nating equities, nagbabala ang Solicitor General sa Korte Suprema. Sabi ni Solgen, kapag binigyan si Bato ng TRO, anong mensahe sa palagay ninyo ang ibibigay natin sa publiko, sa ating mamamayan? Nasabi ng Office of the Solicitor General, it sends a damaging message that the law's protections are strongest for the powerful and weakest for those who are now dead. Tagos hanggang buto ang sinabi ng Solicitor General. Tinutukoy po dyan ang mga naging biktima ng anti-drug campaign ng dating administrasyon ni Rodrigo Roa Duterte. So kung maalala nyo, the Supreme Court did not issue an immediate TRO. Imbis na ibigay po ang hirit ni Bato, binigyan siya ng Supreme Court ng natitirang 72 hours, no, para sumagot sa baksik ng comment na ito ng Solicitor General. Tingnan natin kung paano sasagutin o magre-react ang Bato de la Rosa sa napakagandang answer ng Office of the Solicitor General. Okay? So, tandaan nyo lahat yung sinabi ko. At kung pwede, reviewin nyo ngayon, balikan nyo, i-replay nyo. Dahil bukas, meron po tayong recitation. Okay, joke lang. Okay, maraming salamat po. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno.